Talaga bang mabuti ang Diyos sa atin? Every day, every morning, every paggising sa umaga, mabuti ba talaga ang Diyos, mga kapatid? Yes. Taging mabuti kasi yung makita mo lang yung mukha ng asawa mo na minsan nakakainis, na minsan hindi, nakakatuwa na kapagpapasalamat sa Panginoon. Praise God. Tayo po yung manalangin. Aming Ama Diyos na banal sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, kami po, Panginoon, ay mapagpakumbabang nagpupuri, lumalapit sa iyo, Panginoon, at nagpapasalamat sapagkat sa loob ng isang linggo, Panginoon, ay kami nakarating dito upang magpuri sa iyo ng pisikal. Salamat po, Diyos, at marami na hindi nakarating ng linggo, Lord, marami nang umalis. Pero Lord, kami napakapalad po namin, Panginoon. Itinawid po kami sa buong isang linggo, purihin ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Kaya dalangin po namin naman na ang mga nalalabing oras ay masulit po namin sa iyong presensya, Panginoon, at sa aming kalagitnaan. Maramdaman namin, Panginoon, ang pagkilos mo. Matouch po ang bawat isa, Panginoon, sa amin sa mo, Lord. Panginoon, ako po itago niyo sa iyong likuran, Panginoon. Hindi po ako aasa sa mga notes o what, kundi yung, Lord, yung ikaw, Panginoon, yung karunungan galing sa iyo, Panginoon. Lord, wala po akong magagawa. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang siyang aking sinasandalan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ako po yung samahan, ingatan, at naway maibahagi ko ito ng maayos, Panginoon, at nadadama ang iyong presensya. Salamat po, Diyos. Salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ang kanilang mga puso, ang mga isip, Panginoon. Naway masentro, Panginoon, ang puso nila at isip sa iyo, Panginoon. Sa iyo, Panginoon. We thank you, O God. We declare the victory in this sermon. Without you, Lord, I'm nothing. Without you, Lord, we are nothing. We thank you. In Jesus' name. Amen. Praise God. Salamat po. Hindi ko alam paano ko sisimulan eh. Wala pa akong tulog oh. Ilang chat ni si Bishop eh. Hindi ako nag-reply. Nakatutok talaga ako dun sa... Sabi ko kay Bishop kanina, nakikorek mo ako ha. Pagka merong mali dito ha. Alam mo naman, graduate ako sa UP. UP Alanlata. So, I'm very confident because God is here. Then, syempre, andyan yung ating bishop and he knows and I know na marami siyang mga may dadagdag pa. Okay? So, kapag po ang Diyos ay may gagawin o may plano siya na gawin, gumagamit po siya ng tao. Tama po ba? Kapag gusto ka niyang pagpalain dyan, nasisiyahan ka ba? Yun. Kung nasisiyahan ka, mas nasisiyahan ang Diyos. Pag pinagpapala. Bakit? Gumagalaw po ang Diyos ayon sa sarili niya, ayon sa plano niya, at hindi ayon sa plano natin. Amen. So, ako po kasi maraming pagkakataon na pinagagalaw ko din ng Diyos sa sarili kong plano. And that's why nadi-disappoint. Di ba? Marami sa ating ganun. Meron tayong dreams, meron tayong mga pangarap, pero hindi natin sinasalang-alang ano ba yung dream ng Lord sa buhay mo at sa buhay ko, sa buhay natin, lahat. So that's why, lahat tayo, ang nangyayari, kapag yung dreams natin hindi nangyari, nadi-disappoint tayo sa ating buhay. Tama, mali? Di ba, maraming nagpapakamatay, maraming yung tumatalon sa LRT. Kaya ngayon, pag kami sasakayan kayo, ang tingin, hindi lang ganyan, hindi ganyan, gagalong ka na rin. Tama mo yan, Kami tumalo na naman So maraming mga disappointment sa buhay. Why? Because hindi natin sinasaalang-alang yung plano ng Diyos sa ating buhay. Amen. So hopefully this time, makita natin ano ba yung plano ng Diyos sa buhay natin. Yan. Amen. So, ang tema po natin this whole month of February is put in charge. Yan. Put in charge. Yan. By the way, ano po ba ibig sabihin ng put in charge? Yan. Okay? Ano po ibig sabihin ng put in charge? Para sa inyo. Wala akong kausap, sabi ni Pastor. Wala akong kausap. Konti na lang. Ano po ba ibig sabihin ng put in charge?
Itinalaga. Yan, itinalaga. So, ang title po natin is, pakita mo nga Ate Jana, tema natin, put in charge. At ang title naman natin ay expectant preparation. Trust God, your victory is already written. Ayan. Inaasahang paghahanda sa inaasahan, magtiwala ka sa Diyos, yung tagumpay mo nakasulat na. Ayan. Amen? So, purihin ng Panginoon. Ngayon, balik tayo sa tanong natin, what is put in charge? Mahalaga na dapat nating maintindihan yung kahalagahan ng salita na yan sapagkat kung hindi naunawa na isang tao, halimbawa pinagkatiwalaan ka nito, hindi mo naunawa ng kahalagahan ng pagtitiwala sa nito, hindi mo aayusin. Tama, mali? Di ba? Pero kapag naiintindihan mo ang kahalagahan ng itino ka sa iyo o ng pinagkatiwala sa iyo, tsaka ayusin mo eh. Amen po. So, ano ang ibig sabihin or biblical meaning ng put in charge? So, meron lang po akong ilang biblical na research about dyan. Yan. Biblical. Basahin muna natin yung Genesis chapter 2 verse 15. Yan. Pakita mo ako kapatid. Genesis chapter 2 verse 15. Then the Lord God took the man and put him in the garden. Nakikita nyo? Ang liit, no? Ang galing ko talaga mag-PowerPoint eh. Huh? Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden and tend and keep it. Mga kapatid, diyan, premise yan eh. Sabi nga ni Bishop, tinuturuan kami, minementoran ako nun. Premise yan. O yung larawan ng hinaharap na ipinagkatiwala sa tao, yung may pagkakatiwala ang tao sa mga bagay, put in charge. So, pinagkatiwala kay Adan na siya ang mag-iingat ng garden, siya ang mag-iingat ng lahat-lahat. So, yan yung premise ngayon. Tingnan natin, what's the biblical meaning of put in charge? Yan. Number 1, stewardship. Stewardship, meaning the manager role. Pwedeng lugar, possession, trabaho, pamilya. Ayan. So, ibig sabihin, stewardship, tagapamahala ng isang sambahayan. Ayan. So, pakita mo, tagapamahala. Yung oikonomos sa Greek, oikonomos. Ayan, oikonomos sa Greek. Then, take note ha, pag sinabing stewardship, hindi ikaw ang may-ari. Tama? Hindi ikaw ang may-ari, pinagkatiwalaan ka lang. Ano? So, may mga pagkakataon po kasi, lalo sa trabaho, yung may iniwanan lang, akala mo siya may-ari eh. Yung, ano ka po ng may-ari? Di ba? Natin yung mga terminong ganon. Minsan nakikita ko sa mga FB post yun eh. Pambihira, iniwanan lang, para siya tagapagmana. May ganon, di ba? May inis kasi pag may ganon sa, di ba? Yung mga namamasukan dito. Ano ka tagapagmana? Okay, so, God is the owner. Katiwala ka, pero hindi ikaw ang may-ari. Yan. So, ibig sabihin ng stewardship, tayo pinagtiwalaan o ikaw pinagtiwalaan, pero malinaw, hindi ikaw ang may-ari. So, ibig sabihin, meron kang boundaries. Meron kang boundaries. Second is, put in charge is delegated authority. Ito yung otoridad na i-delegate sa'yo. Ayan. So, ingatan mo. Dinelegate sa'yo yung authority nito, paano mo gagamitin? Paano mo isasaayos? Paano mo i-apply? Yan. Amen po? Okay? God delegates His management of His creation, resources, time, talent, and spiritual truths to human. Ayan. Biblical meaning po kasi ito eh. Biblical meaning. So, ipinagkatiwala kay Eva, kay Adan, ang garden. So, paano nila iningatan? Kaya lang, yun nga nangyari, di ba? Hindi naman lihim sa atin. At nabasa na natin yan na talagang nag-fall sila. Nagkaroon sila ng pagkakamali dahil nadaya sila ng kaaway. So, stewardship means the manager role. Pinagkatiwalaan ka, pero malinaw, hindi ikaw ang may-ari. So, Job 41 verse 11, ang sabi ni Lord kay Job,
Ikaw ba lumikha sa libyatan, sa Behemoth? Ikaw ba naglagay ng mga foundation sa silangan at sa anluran? Ako lahat ang may gawa. So, ibig sabihin dyan, pinigyan niya si Lord talaga. God is the owner. Amen? So, may mga pagkakataon po kasi kapag meron tayong pagpapala sa buhay, marami ko nakikita. Sa libdong meron. Marami. Akala mo siya na yung Diyos. Oh. Feeling din na maghihirap. O, feeling yung kanyang sinabi, batas. Parang siya na yung may-ari ng mundo. Nakakita naman taong gano'n, parang siya may-ari ng mundo. sa kumpanya niyo, meron mga gano'n? Sa inyo, meron na? Meron daw, sabi. Hindi naman wala eh. Okay. Number 2. Ano po ang ibig sabihin ng put in charge? Yan. Example nga dyan, si Joseph, di ba? So, God allowed Joseph manage to the whole country of Egypt. Yan, example si Joseph. Number 2, ayan. Put in charge meaning a call to service, not power. Yan. Pinagkatiwalaan ka. Bawa, ministry. Ibig sabihin daw, ang biblical na pamumuno ay paglilingkod taliwas sa makamundong pamumuno na pinaglilingkuran. Sa mundo, sa worldly, pagka ikaw ay pinuno, kailangan paglingkuran ka, sir, uy, boss natin, ano yan, ha? Pero sa mundo natin bilang mga mananampalataya, ikaw ang naglilingkod. Di ba? Ano sabi ni Lord? I'm here, not to serve, but not to be served, but to serve. Narito ako para maglingkod, hindi para paglingkuran. Di ba? Kaya nga siya nagpapagaling eh. Yan. So, servant leadership, Jesus said, whoever wants to be great must be a servant. Kung sino man ang gustong maging sikat, dapat maglingkod ka. Pero sa mundo, kung gusto mong sikat, mag-vlog ka. Ha? Di ba, ano? Reality din, ano? Tingnan nyo mga sikat na vlogger ngayon. Tingnan nyo yung content nila. Oh. May mga pupulot ka bang matino, pero gustong-gusto natin. Natutuwa tayo. Dami, ano? Oh. So, put in charge meaning a call to service, maglilingkod tayo. Mother Teresa, although hindi natin ito kapananampalataya, pero makikita mo sa kanya yung paglilingkod sa tao. Ang sabi niya, ang tunay na kasigatan ay yung paglingkuran mo ang iyong kapwa. Hindi ikaw ang paglingkuran. Sabi niya ni Mother Teresa. Yan. So, ginawa namang santo. Okay. So, okay. Next, number 3. Ano ibig sabihin po ng ayun, meron pa pala. Servant leadership, you said, whoever wants to be great must be a servant. Yan. So, put in charge, caring for others. Ang pagiging tagapamahala ay nangangahulugan ng pagbabantay sa mga pinagkatiwala sa iyo, tulad ng isang pastol na nag-aalaga ng mga tupa. Ibig sabihin, ang tagapamahala daw o yung in charge. In charge means under charge. A person in charge is under the authority of God. So, caring other. Hindi lang siya in charge sa iyo, para magmalasakit ka din sa iba. Lalo na kung nasa church tayo, in charge ka sa cell group mo, pagbutihan mo. Pangalagaan mo yung tupang ibinigay sa'yo. Pag leader ka, ingatan mo. Alamin mo yung kanilang mga kalagayan. Unawain mo, hindi yung tupa mo mag-a-adjust sa'yo. Tama? Tupa nga kaya nga tupay, padu. Kaya tayo, ang Kristiyano, ginawang inahalin tulad sa tupa, tayo nga sabi nga tupang walang pastol. Ang tupa kasi, kakainin ng leon, wala lang sa kanya. Malalaglag na sa bangin, wala lang sa kanya. So that's why we need, a caring servant. Yan. Need ng caring servant, a call to service, not power. Naglilingkod. Yan. Amen? Number 3, accountability and faithfulness. Siyempre, pinagkatiwalaan ka. Natural. Yung nagtiwala sa iyo, babalik yon. Kumusta yung pinangasiwaan mo?
Kumusta yung cell group natin? Ano balita? Ilan na yung nawawala? Ganun yung tanong no? Ilan yung nawawala? Ayun. It is temporary assignment that requires reporting back. Sabi ng Matthew 25:14-30, the parable of the talent, pinagkatiwalaan ni Lord ng mga salabing pilak, di ba? Yung dalawa, talagang ipinangalakal. Pero yung isa, binaon na lang. Binaon na lang kasi malupit ikahiga Tingnan mo, halip tayo doon. Pinagkatiwalaan ka ng talento, saan mo ginagamit? Oh. Minsan nadaanan ko yung sa may Malangan medyo napahinto talaga ako. Ang galing gumitarang, tsaka kumante. Sabi ko yung talent dito ginagamit na sa Tagayan to Dapat ito madala sa church Hinintuan ko talaga. Pinakinggan ko, sabi ko, boss, ang ganda ng boss. Ano lang yun po yung kuya. Sabi ko, pwede ka sa church Ha? Saan mo ginagamit yung talent mo? Ayan. In charge ka dyan? Anong mga talento binigay sa'yo ng Diyos? Sa pananalapi. May talento tayo ba? In-charge ka ng Lord. Paano mo iningatan ang pananalapi mo? Yan. Dumadami ba yung pinagkatiwala sa'yo ng Lord? O, parang naghahanap pa na naman ng Bombay Di ba? Sa bahay po, nagsimula ako sa isang manok. Isang manok, si Kels. Nakita na ni Bishop yun yung pinakamaliit na manok sa buong mundo, si Rama. Nadagdagan ng isa. So, nadagdagan ng silky chicken. Ay, nakita ni Kuya Rena, Ngayon, ang dami na pong manok sa bahay. I care for them. Iniingatan ko sila, pinapakain. Actually, yung mga manok na yun, nag-uurong yun. Nagliligpitan ng higaan. Kaya, marami nang bumili sa akin. Kasi yun ang pamoso, nag-uurong po yan, tsaka nag-uurong pa. Pagbilang yan, dalawa, Kuya Bal. Just kidding. Baka magsibilihan kayo ang dami ko naparami ko na sila, because nagtanim ako sa kanila, binigyan ko sila ng care, iniingatan. Then ang Lord naman, binabless, ang dami na. Kahapon, kumuha kami ni Ate Ina sa incubation, 15 pieces. So dumami na naman. So after 1 month, bebenta ko ulit, benta. Kasi sabi ko, Lord, kailangan namin ni Paris 46,000 Lord, alam mo naman, wala tayo. So, I need 46,000, sabi ko. Kasi bibili kami ng brand new na laptop. We need, sabi ko. Lord, kailangan namin So, yun. Si Lord naman pinadadami sisiw ko. Kaya lang, Lord, gano'n kayang karaming sisiw ang kailangan ko ibenta? So, by the way, yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos, dapat dumadami. Amen? Dapat nagmumultiply. Pinagtiwalaan ka ng Diyos ng talento, dapat, yung sila na to, dapat marami ng tao yan sa mga susunod na panahon, dadami yan. Yes. Kung magiging accountable lang tayo at faithful sa Diyos. Amen? Kung makikita tayo na magandang example, ay yung liwanag natin makikita sa labas, hindi lang sa loob ng simbahan. Yes. Amen? Kasi madali magpakabait sa loob ng church, tama? Pero sa labas, hamon, challenge. Di ba? Challenge yun. Pagka nasa labas tayo, papakabait tayo. Sabi mo sa katulad mo, oo nga. Sige. So, pinapanood ko yung last ni Bishop yung preaching. Ito kasi kumuha kasi nakaraan sabi niya, eschatology kay Pastor Bal. Nagigimbal na ako sa eschatology, napakalawak nun. At hindi ako pinalampas itong buong linggo na to, si Ate Ina. Hindi ako maistorbo Talagang may binabasa ako, may pinanonood ako, may binabasa ako, may pinanonood ako. Yung nalaman ko sa eschatology, since nakakilala ako kay Lord, ganun lang Ganyan lang alam ko sa eschatology. Pero nung habang ito sa buong linggo na to, nakita kong gaano kalawak ang eschatology, pag-aaral sa eschatology. Yan. So sabi ko, Lord, nandiyan naman si Bishop sa linggo susudlungan na lang niya. Okay. Anyway, balik po tayo.
napansin ko po dun sa message ni Bishop at na-take note ko rin naman, meron po siyang 3 bagay na sinabi. Hala, ayan. So, na may kinalaman doon sa title ko rin. Expectant preparation, trust that your victory is already written. Number 1 po sinabi ni Bishop, kasi kinuwento niya yung about doon sa buhay ni Joseph since chapter 39 up to chapter 41. So doon niya nakuha yung Bishop. Ngayon, nagtanong kay sipan ko, anong purpose? Anong preparation ang ginawa ni Lord kay Joseph? At anong preservation ang ginawa ni Lord kay Joseph para makarating sa tagumpay? So, okay. Tingnan ko. Number 1. Nasaan na ba ako? Ang labo talaga ng mata ko eh. Okay. Ayun. Okay. Ayan. Tingnan mo yan. I-flash mo nga dyan na isa-isa. Si Joseph, galing sa, dapat from the house eh. Naisulat ko na kagad yung pit eh. From the house to pit. So, from pit to farmhouse, to house of Potiphar. Tapos, from house of Potiphar to dungeon, and from dungeon to palace. Ayan siya. Okay. So, yun nangyari sa kanya. So, dito mukha siyang kamote dyan eh. Pero dito, naging ano na. Di ba? So, tinignan ko mabuti, sabi ko, ano kaya naging purpose? Ano kaya purpose ni Lord? Ano kaya purpose ni Lord kay Joseph? So, let's see. Tingnan natin. Aha. Ano ang purpose ng Lord para dalhin si Joseph sa Egypt? Yan. So, sabi ko nga kanina, kapag may plano ang Diyos, gagamit siya ng tao. Kapag may gagawin siya, may gagamitin siyang creation. Tama? So, ano ang purpose ng Lord para dalhin si Joseph sa Egypt? So, nakita ko po, number 1, to let Potiphar, Pharaoh, and the whole country of Egypt know that there is a true God, and Pharaoh is not the God. Para malaman ng Ehipto na mayroong totoo. Kaya ito ba lahat? Isi lang. Pinagpaguran ko yan eh. Okay, so dinala si Joseph sa Egypt para number 1, hindi lang naman yung, kasi kadalasan alam natin part lang yun, pero isa sa pinaka-nais na makita, gusto ni paalam ng Diyos sa Ehipto na mayroong totoong Diyos, at yun nga, through Joseph, ginamit niya. Yan. So paano ginawa ni Joseph yun? Yan. Okay, basahin ngayon natin. Okay, may play. Genesis chapter 39 verse 2 to 5. Yan. Sabi dyan, ginabayan. Dito muna yung pinakilala sa army chief. Ginabayan ng Panginoon si Jose, kaya nagtagumpay siya sa lahat ng ginagawa niya. Tumira siya sa bahay ng kanyang amo na Ehipsyo. Eto na, verse 3. Nakita ng amo niya na kasama ni Jose ang Panginoon. And the Lord was with Joseph. Potiphar see that the Lord was with Joseph. At pinagpala niya ang lahat ng ginagawa ni Jose. Kaya, verse 4, eto na. Kinalugdan ni Potiphar si Jose at ginawa niya itong katiwala sa kanyang bahay. Ipinagkatiwala niya kay Jose ang lahat ng pag-aari niya. Mula nang gawin ni Potiphar na katiwala si Jose, pinagpala ng Panginoon sa bayan ng Ehipsyo dahil kay Jose. Ang pagpapala ng Panginoon ay nasa lahat ng pag-aari ni Potiphar sa bahay at sa bukid. Ibig sabihin, mga kapatid, nakilala ni Potiphar ang Diyos. Merong Diyos. Si Diyos dahil kay Joseph. Amen? So, dyan pinakilala. Oy, Potiphar, meron Diyos sa langit. Kung iyan man nabubungad ko ng maayos, dahil sinasamahan ako ng Panginoon. Amen? Tayo, kumusta? Ha? Kumusta? Pag tayo ay dinala sa isang tao, nakikita ba si Lord sa atin? Nakahalata ba si Lord?
Hindi. Minsan lang. Mga kapatid, dito halatang-halata si Lord kay Joseph. Di ba? So, una ay pinakilala kay Potiphar. Pangalawa, kanino may pinakilala? Genesis 41, basahin nga natin. Ayan, to Pharaoh naman. Eto na, basahin ulit natin. And Pharaoh said to Joseph, I have had a dream, and there's no one who can interpret it. And I have heard it said of you that when you hear a dream, you can interpret it. Ay, mga kapatid, yung kinikilala ng Egypt na Diyos, at pinakamarunong, pinakamatalino, nangangamote, hindi alam kung paano interpret yung kanyang panaginip. So, ibig sabihin, tao lang talaga siya. Hindi niya kaya. So, ano sabi ni verse 16? Joseph answered. Sabi niya, Joseph answered, pero it is not in me. God will give Pharaoh a favorable answer. Sabi ni Bishop na pinapanood ko, tama sabi ni Bishop, kung hindi mo kaya, ang Diyos kaya. Amen? Tama, praise God. Bless na bless. Masarap manood doon yung maganda yung sinesend ni Kuya Remark, papanoorin nyo para medyo nare-refresh kayo. Pag sinend ni Kuya Remark yung video nung Sunday, yun, lalo kay Bishop, subukan yung panoorin, mas makikita mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yan. Kasi nung nandito ako, nakaganyan ako eh. Bishop, sabi nga ni Bishop, 2 beses na naglag-ballpen mo. Okay, sabi na, it's nothing me. God will give Pharaoh a favorable answer. Number 1, na pagpapakilala. Pagsasabi ni Joseph sa Pharaoh na merong Diyos, God will give Pharaoh a favorable answer. Binigyan ng Diyos ang Pharaoh, ang hari ng pabor na sagot. Then Joseph said to Pharaoh, the dreams of Pharaoh are one. Sinabi, pangalawa na naman, God has revealed to Pharaoh what he's about to do. Ayan na. Pangalawa, sinabi na naman niya, ang Diyos po ay nag-reveal o pinakita sa hari ang tungkol sa kanyang panaginip. So, 2 beses pinakilala, sinabi na mayroong Diyos. Verse 37, eto na. Tinanggap na. Nagustuhan ng hari ang mga opisyal na mungkahin ni Jose. Bago yung verse 37, yung 26 to 36, ang nangyari kasi doon, ipinaliwanag na ni Joseph ang panaginip ng hari. 7 na baka na mataba, 7 baka na payat, 7 na uhay na mataba, 7 uhay na payat. At pagkatapos na ipaliwanag ni Joseph, sinabi niya, magtalaga po higa kayo ng tao na karapat-dapat dito na sinasamahan ng Panginoon. Parang, tinan mo, minapansin ako doon eh. Si Joseph, hindi apology. Hindi niya sinabi, ako. Hindi siya proud sa sarili niya kahit may alam siya. Tama? Nakita mo? Huwag na sabihin, nga no. Yung iba kasi pag kami alam, ako. Ako na lang lagi. Ako bahala dyan. Ang resulta, hingal ka ngayon. Diba? Ngangers ka ngayon, ayaw mo na nga maglingkod ngayon kasi inangkin mong lahat. Hindi ganon. Okay. So, verse 37, nagustuhan ng hari at ng kanyang mga opisyal ang mukhahin ni Jose. Nagustuhan na. Sinabi niya sa kanyang mga opisyal, wala na tayong makikita pang ibang tao na kagaya ni Jose na ginagawa ng Espiritu ng Diyos. Ayan na, pumasok na ang Holy Spirit. Ayan na. So, tinanggap na ng Paraon at ng mga official niya ang Diyos dahil sa pagsasabi ni Jose. Kaya, sinabi ng Paraon kay Jose, sapagkat sinabi sa iyo ng Diyos, naniwala talaga, ang mga bagay na ito, wala na sigurong iba pang tao na may kaalaman at pangunawa na kagaya mo. Ayan. So, makikita natin mga kapatid, yung transformation. So, makikita natin dyan, yung purpose ng Lord, dalhin si Joseph doon para ipakilalang may Diyos. May Diyos. Hindi ikaw ang Diyos. Hindi ikaw yung may-ari ng lahat ng bagay. Hindi ikaw nakakaalam ng lahat. Merong Diyos sa langit. Ganun ba tayo pagka marunong tayo? May runong tayo, may alam. Sinasabi mo, hindi, salamat po kay Lord. Sa kabutihan po ng Panginoon, kaya po
Nagawa ko to. Si Yula, Tay, ano yun? Tay, ano nga? Tay, ilalaban po ako tama ba? Ilalaban po ako ng school sa declaration ba yun? Oh. So, si Yula ang pinili ng buong school nila para ilaban sa regional. So, siya yung napili sa regional ngayon. So, sabi ko, ano sabi mo? Ano sabi mo? Tay, sabi ko, salamat po kay Lord, ma'am. Kasi, okay. Sabi ko, praise God. Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, tinuturo ko sa mga anak ko. Kasi glory to God. Dahil kung sinasabi sa kanila, ito si Paris, gaganyan-ganyan lang yan. Mukha lang turmok yan. Oo. Pero, nakahilera yan sa Ganyan lang yan. Kasi, dahil kung sinasabi sa kanila, huwag kang mayabang, huwag kang mag-post, huwag kang makwento, huwag kang madagal. Hayaan mo ang iba ang magsabi ng tagumpay mo. Huwag ikaw. Huwag ka na magpatarpulin. Congratulations, cum laude. No. Sabi ko sa kanya, pag dumating yung time, ako, please do not let other people say your success, not you. Yan. Mga kapatid, ang Diyos, kumikilos po sa buhay po natin. Kapag po nakita niya na willing tayo, kapag po nakaalay ng buhay natin sa Kanya, at gumagalaw tayo sa purpose niya, hindi sa purpose mo. Gumagalaw tayo sa plano ng Diyos, hindi sa plano natin. Tama? At sasamahan tayo ng Panginoon. Tanong, yumaman ba si Joseph? Yumaman ba? Yumaman? Yumaman! Ayun nga, siya nga yung second governor Yung mga pinaka-governor siya talaga. Second of the highest sa Egypt. Pero, yumaman ba siya dahil nag-business siya? Naging vlogger siya? Naging matalino? Yumaman ba siya dahil doon? Hindi. Actually, wala nga sa kanya yung pagyaman. Hindi na yun Para sa kanya, nakapokus lang siya sa paglilingkod sa Panginoon. Then ang Lord, hindi niya napapansin. Binibless siya Imagine mo, anak ng hari, binigay sa iyo. Ito na asawa mo. Oh. Hindi nakatingin si Joseph sa pagpapayaman, pero nakatingin si Joseph sa plano ng Diyos. Ngayon, hindi niya napapansin, pinayayaman siya ng Diyos habang tumitingin sa plano ng Diyos. Amen? Di ganun din dapat tayo. Tumingin tayo sa plano ng Diyos. Huwag kang magtitingin sa plano mo. Dudusa ka dyan. Amen. Naranasan ko Nako din kaya nga, sabi mo mag-isa, ano ba plano ng Diyos sa buhay natin? Yun ang i-search nating mabuti. Yun ang i-dive natin. Hindi para yumaman tayo, kundi masunod ang kalooban ng Diyos. Yung bang tipong, binibless ka ng Lord, hindi mo napapansin dahil nakapokus ka sa pinagagawa ng Diyos sa'yo. Amen? Wala sa'yo yung pera, wala sa'yo yan. Kaya meron kayo wala. Masaya ka dahil si Kristo ang pinagdilingkuran mo. Okay yung relasyon mo sa Kanya. Amen po ba? Glory to God! Amen. Ito pa. To Egyptians and to overflows. Ito pa ang purpose ng Lord. Hindi lang para ipaalam, kundi siyempre, to Egyptians and to overall country, ipanaalam din sa buong Ehipto na merong Diyos. Hindi yung God nila. At maging sa buong paligid, bansa. And when all the land in Egypt was famished, dumating na yung famine, the people cried to Pharaoh for bread. And Pharaoh said unto all the Egyptians, Go unto Joseph. What he said to you, do. Punta kayo kay Joseph. Kung ano sabihin niya sa iyo, gawin nyo. Tingin nyo ba si Joseph hindi ipagmamalaki ang Diyos na buhay? O di nakilala nila ang Diyos. Amen. And the famine was over all the face of the earth. Sa buong mundo na yung famine. So pumunta ngayon sa Egypt. Bakit? Sinasalamin yan. Sa panahon natin ngayon, mamaya sana na, prempo na. Bawat bansa lalapit sa Diyos.
Bawat bansa lalapit kay Kristo. Joseph is a typological of Jesus Christ sa New Testament. Mamaya bigyan natin din yan, mga kapatid. Okay? Number 2, siyempre, purpose. Number 1, ang purpose niya is para makilala. Pangalawa, siyempre, to preserve. Actually, meron pa yan mamaya. So, to preserve Israel and all nations and let them know that God is protecting them. Ayan. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa ba? Buhay pa ba ang ating Ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit, huwag na ninyo ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa niyo sa akin. Ang Diyos ang nagdala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. To preserve many nations. Not just only Israel. Like Jesus, He came down to preserve all nations. Those who believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipon ang ating lahi, mga kapatid. Kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayan ng Paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambayan, at nagpamahala ng buong Ehipto. Wow! What a favor of God dahil lang sa pagsunod, mga kapatid. Preservation ang ginawa ng Panginoon. Okay? So, yan. Bilanggit una ni Bishop, purpose. Sumunod, preparation. Ano namang preparation ang ginawa ni Lord para kay Joseph para makarating doon? So, nakita ko, God, number 1, God separate Joseph from his father and younger brother. Ayan, for what? For what? To learn to trust God and not to people. From pit to selling him. Sabi ni Bishop yan, ganito, yun ano, talaga nung sinasabi sa akin ni Bishop, nga, tama. Isineparate muna si Joseph para matuto na magtiwala sa Diyos at hindi sa tao. Kasi may plano nga siya eh. So, ang gusto mangyari ng Diyos, magtiwala ka sa akin, huwag ka magtiwala sa tao. Ako ang bahala sa iyo. So, ang ginawa sa kanya, medyo masakit lang. Inihulog siya sa balon eh. Tapos pagkahulog sa balon, siyempre pilay-pilay yun. Di ba? Bininta pa. Minsan sa buhay natin, ihihiwalay ka sa mga taong tingin mo nakatutulong sa iyo para matuto ka magtiwala sa Diyos. Amen? At may pagkakataon sa buhay po natin. Naranasan namin ito natin na walang magagawa ang tao sa problema mo. Diyos na lang. Amen? So, ganyan i-prepare ng Lord si Joseph bago dalhin doon sa palasyo. Binuo muna ni Lord ang pagtitiwala ni Joseph puli sa kanya. Ganun ba kadaling mawalay sa tatay, sa mga kapatid mo? Tapos, nawalay sa bunso niyang kapatid. Sino na rito yung nawalay talaga sa miss na miss niya yung kapatid niya, nawala, nahiwalay siya. Di ba masakit yun? Pero minsan pinahintulot ng Lord. Pinapahintulot ng Lord. At yun nangyari nga sa kanya. Number 2, bring him to the house of Potiphar. For what? Ayan na. Ito yung second preparation. Bring him to the house of Potiphar. Nakita ko, for what? To learn how to speak Egyptian word and to know their culture. Yan. Doon na siya tinuruan. Sa bukid at sa bahay ni Potiphar. Para at least, maging siya. Tinuruan siya ni Lord para maging presentable siya. Sakali dumating yung panahon, ihanap nga siya ng Lord doon sa Egyptian king. So, tayo, haharap tayo sa Diyos ang araw. Haharap tayo sa mga matataas. Gagamitin tayo ng Diyos sa mga matataas na tao. Sa mga lingkod. Sa mga mayayaman. Dito sa church, tinuturuan tayo ni Bishop. Pupunta rin yan, mag-share yan. Dapat nagtitik tayo, natututo tayo sa kanya. Yung mga prinsipyo niya, dapat na natin. Kasi,
Tama yung pananamit niya, oh. Lagi ganyan makinis yan. Hindi ko lang magaya. Ala, kasing malaking damit yan, eh. Puro maliliit sa akin, eh. Sino yun? Bastos yun, ah. We need to learn a good character. Siyempre, lingkod ka ng Diyos, eh. Tamang pananalita, tamang pagkilos, at yung kultura inalam ni Joseph. Nang sa gayon, hindi siya mapahiya pagdating sa ano. O, kaya nangyari, ito mo pinagpala siya. Tingin mo, hindi nakikipag-cooperate. Kasi siya namamahala sa bahay ni Potiphar sa mga negosyo. Ibig sabihin, marunong siya magsalita ng Ehipsyo. At alam din nila kung ano ang kultura niya. Alam niya kung ano ang kultura ng Egypt. Kaya gano'n, binigyan siya ng wisdom ng Lord. So, yun yung pangalawang preparation ni Lord kay Joseph. So piniprepare din tayo ng Lord. Dapat yung pag-attend mo sa gawain, yung kagaya nito, sana nagtitigno tayo, natututunawa tayo. Yan. Ako personal talagang tinuturuan ng Lord. Marami pang kakainin bigas. So yun. Mahalaga na maihanda natin ating sarili kasi merong hindi natin inaasahan ng mga darating. Hindi ko inaasahan, baka gamitin ako ng Diyos sa presidente ng Pilipinas. I don't know. Paharapin ako at ipakilala sa kanya si Lord. Hindi ko alam. Pero kung makita ng Diyos na ako'y maayos, presentable, kumikilos, maayos magsalita, baka may chance ako. So, whether may chance o wala, dapat ayusin natin bilang mga mananampalataya ng Panginoon, ayusin natin ang ating mga sarili. Kasi may paggagamitan ng Diyos sa atin. Amen. Praise God. Purihin ng Panginoon. Huwag kayong puro reklamo. Yung puro, wala lang ang problema. Yung mga sa matinding problema. Ay! Ayoko na maging Kristiyano. O, pag may nakakita sa'yo, ayusin mo yung testimony mo, mga kapatid. Ayusin natin. No? Sa mga susunod, may share ako dyan about this right testimony. Yan. Okay. Third, God allowed him to send in prison. Preparation. For what? To learn how to endure. To be patient. Learn to wait. And to maintain his good relationship to the Lord even despite of suffering. Tingnan mo yung preparation ni Lord, ano? Nasa kulungan. Si Joseph kasi yun, eh. Kung ako yun, bakit abutin yung kayanin, eh. Kinulong ka pa. Gumagawa ka na nga ng tama. Nakulong ka pa. Ayan. Yun. Ano ang nais na matutunan ni Joseph doon? Para matutong magtiis, matutong magtiyaga, matutong maghintay, at i-maintain ang magandang karakter o relasyon sa Diyos kahit nahihirapan ka. Kaya ba yun natin bilang mga mananampalataya? Na kahit may solusyon, may problema ka sa buhay, okay pa rin relasyon mo sa Diyos. Hindi ka nga pupunta kay Facebook para mag-post ang problema mo. Di ba? Yan ang gawin ngayon ng mga Pilipino. Pag may problema, doon nagbubuga kay Facebook. O kaya buong mundo, alam ang problema mo. Isang araw, post ka ng post, blessed, blessed, blessed. O ngayon, nagpo-post ka naman, gusto ko naman pakamatay. Hindi ba mga kapatid? Oh, learn how to endure. To be patient. So, yun ang preparation na ginawa niya. Kaya hindi madali mga kapatid. Almost 13 years sa kulungan. Oh, 13 sa kulungan si Joseph. Okay. Next, may purpose, preparation na ginawa si Lord. Then, ano yung sabi ni Bishop uli? Preservation. O yung pangalaga. Paano ba pinangalagaan niyang Lord si Joseph doon? Nandun sa panahon na yun. O, nakita ko, Genesis 39 uli, 7 to 12. Dumating ang panahon na pinagnasahan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, sipingan mo ako. Ito sabi ni Joseph. Tumanggi si Joseph! No! At ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niya sa akin lahat ang bahay na ito. Maliban sa inyo na kanyang asawa, hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan ng pagkakasala sa Diyos. I can't. Para si Bishop, ano?
Pinapractice ko yan sa bahay eh. Tawa-tawa si Ate Ina. Paway, correct mo ako dito. Okay, ang ganda ng verset eh. Tumanggi si Jose. Naman, tumanggi raw. Eto na naman tayo mga bro, mga kapatid. Ha? Kaya naman tumanggi pagka merong nag-aalok sa'yo ng tagay. Uy, pinatawa. Ay mga kapatid, hindi na naman babae ang pangakit nila, pati mga bagay na kung saan makapagpapalayo sa Diyos. Paano siya napangalagaan ni Lord? Number 1, tumanggi si Jose. Motivated si Jose ng faithfulness. Amen. Siyempre, ang ganda-ganda ng mga akit sa'yo. Kaya mo ba tanggihan yun, Alex? Hello? Oh. Yung alak, hindi, no? Okay. Yan. Tapos, ito pa, ginawa niya. Ilang strategy niya? 3 strategy niya eh. Strategy niya, hindi pinansin ni Jose. Hindi pinapansin ni Jose ang babae. Kahit araw-araw ito nakikiusap, sumibig sa kanya. Wow! Ganun ka ba, gang? Ay! Ay tayo dyan. May 1%. May magugulpi na naman mamaya. Okay, mga kapatid. Hindi pinapansin. Alam mo namang mali eh. Alam mo tayo mga Pilipino, no? Ang hilig natin dumutdot ng alam mong mali. Sa Enforcer last Monday, for the first time, tumagal ako ng 12 minutes. Ako pa na nakagawa ng ganun doon sa Enforcer. Ano mo naging topic namin? Yung James chapter 4:17 na nakakaalam ng tamang ulit din na hindi ginagawa, ay nagkakasala. So, yun sabi ko sa kanila. So, napunta kami sa ganyan. Alam nyo nga ako, minsan alam na natin na mali, dinuduldul mo pa eh. Ito kako, huwag niyong gagayahin ha. Huwag niyong gagayahin, mali ito. Pero tingnan nyo lang ha. Huwag niyong gagayahin. Ang dami naman ako naglipa ng kalapati diyan na pwedeng bayaran. Yung pang nasa hawla, dinadagit mo. Naku, tawa na lang, humahagal pa kayong tawa. Pati yung mga nasa loob sa opisina, lumabas din. Tapos pinagtuturo yung mga kasama nila. O ikaw, tuturuan sila. Ikaw, tinamaan ka. Tapos sinasabi eh. So mga kapatid, pag alam mo yung kahinaan mo, huwag kang makikipaglaro. Huwag kang makikipagkaibigan sa alam mo hindi mo kaya. Amen? Kung minsan kasi tayo eh, nakikipag-usap tayo, depende sa mukha ng kausap eh, no? Hindi ba? Pagka pangit yung kausap eh, di wala po. Pagka maganda, ano yun? Meron po. Di ba? Sa cellphone na lang eh. Hindi ka makakaiwas na may sexing lumabas. Aba yung iba, tinitingnan pa yung profile, at tinitingnan pa yung reels, ang daming reels. So, huwag natin pansinin, hanggat maaari, gayahin natin si Joseph. Hindi pinapansin ni Joseph yung mga tumutokso sa kanya. Bakit? Iniingatan niya yung kredibilidad niya at dignidad niya sa harap ng Diyos. Ngunit isang araw nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataon mo naroon na ibang mga utusan. Sigang na lang natira. Walang ano-ano, hinablot ng babae ang balabal ni Gang. Halika Gang, sipingan mo na ako. Patakbong lumabas si Gang para sumaling na ata. Pero may takbo ni Gang. Ang ginawa ni Joseph, patakbo siya lumabas. Bakit? Iba na yung gagawin eh. Hindi na kaya. Matindi na. So, sa udyok ng banal na espiritu kay Joseph, iningatan siya ng Panginoon. God preserved Joseph's dignity and integrity. Bakit? Kasi walang kainte-intensyon si Joseph na pakialaman ang hindi kanya. Walang anumang bahagi sa puso niya, kundi nakakonekta lamang siya sa Panginoon. God preserved Joseph purity.
Why? Because Joseph was faithful to God. That is why God care of him. Tapat kasi si Joseph eh. At alam ng Diyos kung paano iingatan ang mga taong tapat sa Kanya. Pero kung nakikita ng Diyos na intensyon mo talaga, paano ka niyang maingatan? Ikaw mismo lumalapit. Ikaw mismo pumupunta roon. Alam mo nang mali, huwag ka pumunta dyan. Alam mo nang may iniingatan ka pangalang Kristiyano tayo. Nakikita tayo nag-share. Nakikita tayo tumatayo rito. Nakikita tayo sumasamba. Tapos makikita ka sa hindi mo naman ground. Paano natin sila matadala kay Lord? How can you say there's a God in heaven kung ikaw walang makita ng Diyos sa buhay mo? Amen. So, pag-aralan po natin, tayo, hilingin natin every morning nagigising ka, faithful to God. To be faithful to God. Amen? Okay, asan na ako? Okay, ngayon. Ano ang kaugnayan ng buhay ni Joseph sa New Testament? At ano ang kaugnayan nito? Malapit na ako tapos. Mula New Testament hanggang sa makabagong panahon natin ngayon. Okay? Ayan. Bling! Ayan, okay. Joseph reveals shape of redemption. Then Jesus fulfills purpose of redemption. Ayan. Joseph was the typology of Jesus, His suffering and victory. The Bible is Christocentric. Lahat ng kasulat ay nakasentro kay Kristo. At mismo ang ating Panginoong Kristo nagsabi niyan. Luke 24:27, at ipiniliwanag sa kanila ni Jesus na ang lahat ng sinasabi sa kasulatan, lahat tungkol sa Kanya, simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa mga sinulat ng mga propeta, ay tungkol kay Kristo. Kaya ang Biblia po, lahat ng mga nakasulat dyan ay Christocentric. Sabi po ng mga nag-aaral seminaryo. Yan. So, typology. Joseph was the typology of Jesus, His suffering and victory. Di ba? So, Joseph, nagtiis ng tiyaga, hirap, diyan sa inabot. Pero naging victorious. Ano nangyari? Ang daming nailigtas. Ang daming, pati buong palibot ng Egypt, mga ibang bansa, nailigtas sa matiling pagkagutom. Typological noon, ang ating Panginoon sa Kristo nag-suffer, binayaran ang ating mga kasalanan. Kasi kung araw na buhay, lumaki sa langit. At sino man ang sasampalataya magkakaroon ng buhay na walang hanggan tulad ng ating Panginoon? That is Joseph and Jesus typological. Amen? So, ngayon, eto po, nasa eschatological time na tayo, eto na, eschatological, end times na tayo. Pag sinabing eschatology, ay pag-aaral sa mga huling araw na dati ang Panginoon, second coming, tribulation. Ang dami po mga kapatid. Kung pinag-aaralan ko po ito, napakarami pong pananaw. So, nabuo na po ang aking sabi ko sa mga nagsasalita ito, lahat naman kapatid merong MT, merong MD, merong talaga nakagas, ganyan. Iba't iba ang mga pananaw nila about sa second coming. Merong pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation, amillennial, pre-millennial, post-millennial. So, ang dami ng mga pananaw. Pero, sabi ko sa aking sarili, basta huwag ka lang lalabas sa doctrine of salvation that faith is about grace, by grace of God, and the divinity of Jesus Christ, and the Trinity. Huwag kang lalabas yan, magkakaintindihan tayo. And I will respect kung ano ang pananaw mo, kung ikaw man post-trib o mid-trib ka man, or amillennial, post-millennial ka man. I don't care about that. Basta ang mahalaga, importante. Ang mahalaga, hindi tayo nagkakaiba sa tatlong mahalang bagay na yan. We are saved by grace. Jesus is fully human, fully God, and the Trinity of God. Irerespeto ko kung ano ang pananaw mo. Okay? So, bilang modern Joseph, naunawaan mo na ba ang purpose mo? Kung naunawaan mo na ang preparation ng ating, o kung naunawaan mo na, ano ang preparation ng gagawin mo? At paano mapangangalagaan or preservation ang sarili mo at ang ibang tao. Actually, napakahaba mga kapatid. Kulang na po ako sa oras. Gusto ko sabihin ng time si Bishop. May pagdaan naman, kailangan makatay si Bishop dito Okay. Okay. So, basahin ko lang po yung Revelation chapter 24, verse 1 to 4.
Pagkatapos ito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buwan sa Diyos. Gaya ng isang babaeng kakasal, siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo! Ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao! Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Yan. Post-trib to. Yan pananaw naman ng post-trib. Post-millennialism. Yan. At papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, paano mo tinitingnan ang pagdating ng ating Panginoon Kristo? Batay sa purpose mo. Natatakot ka ba? Ha? Darating na si Lord. Paano yan? Gugunawin ang mundo. Wawasakin ang mundo. Ganun ba? Yun ba talaga ending? Wawasakin ng Lord ang nilikha niya? Ang mundo? Genesis chapter 1. Laging binabagay doon, it was good, and it was good, and it was good, and it was good. So, para sa kanya nilikha niya, lahat ay good. So, nagkaroon na ng problema sa Genesis chapter 3, the fall of creation. So, nasira ngayon. Ngayon, may pag-asa. Ano yan? Redemption. Isa sa ayos ng Diyos. Mga kapatid, tinitingnan ko yung mga pananaw na about sa tribulation. Nakita rin mga pananaw ng tao. Pasiraan ng wawasakin ng tao, wawasakin na ang mundo. Ang pag-asa ika natin, rapture. Okay, I respect your view. I respect view, Dimitri. Okay naman, nire-respeto ko yun. Pero mas maganda siguro isipin na hindi. Dito sinabi naman, Revelation 21 verse 4, bagong lupa, wala na ang dating langit at lupa. Bagong langit at bagong lupa. I-restore ni Lord ang lahat. Tama? Hindi siya magpapalit ng mundo. I-restore lang niya. Baka may nasa utak natin. Oh. Sabi kasi dun sa binabasa kong article, ang doctrine of pre-trib, tsaka yung premillennialism, dumating noong 1830s. Ewan ko compare ko kay Bishop. 1830s dumating dito yung aral na yan. Oh. Kaso ang problema, lalo dito sa Pilipinas, imbis na tingnan sa optimistic view, naging pessimistic view. Wala nang pag-asa. Ay, talagang paano na ang mundo, wawasakin na. Hindi ba pwede tumingin ka rito? Naayusin ng Lord. Na ang salita ng Diyos umaabante. Amen? Tingnan natin ang teachings about dyan. Okay. Teaching number 1, God's control the future. Kontrolado ng Diyos ang future, hindi ng panukala mo, hindi nung iniisip mo, hindi nung nung thinking mo. Right? Tama po ba? Hindi ikaw ang may control, hindi yung pananaw ng iba, kundi ang Diyos ang may control. Diyan nga sinabi na, darating ang bagong langit at bagong lupa. Klaro yun. Pangalawa, Jesus will return in glory. So, sure darating ang Diyos. Hindi lang natin alam. So, I don't care kung post-trib, premillennial, amillennial, whatever. Basta ako nakapokus, darating si Lord. At dahil darating si Lord, ang purpose ko, gagampanan ko yung purpose ng Diyos sa buhay ko. I will share the good news. I will worship Him. Mamumuhay ako ng maayos na kasama si Kristo. That's why marami kong madadala sa Panginoon. Para sure naman na darating siya. Kahit pa dumating siya ng pang kalagitnaan yan, hindi na mahalaga sa akin yun. Basta nakatutok ako, darating ang Lord, kailangan ko mag-prepare, kailangan kong kumilos, kailangan ko preserve ang sarili ko na maayos, purity, okay, good, nakakalugod sa Kanya, at wala na akong problemahin pa. Kailangan ko na magpatuloy sa buhay ko. Ngayon kung isipin ko, magiging pessimistic ang tao, wala na pag-asa, ganyan na, tila mo nangyayari sa buhay. Na huling panahon na, sabi sa Biblia, ganito, ganyan, teka muna. Ano ba nagiging dulot sa'yo? Lumalakas ka ba? Tumitibay yung pagtitiwala mo sa Diyos, o puro takot na lang nakikita mo? Ano sabi ng Lord? Hindi ganap ang pananampalataya ng taong natatakot. Subalit kung ikaw ang pananampalataya sa Panginoon, totoo, ganap yan.
ang Lord ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Sinabi naman ng Panginoon John 16:33, sa mundong ito may tribulation, but take courage! Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kung nagtagumpay yung hari natin, magtatagumpay ka rin kasi ang Espiritu ng Panginoon nasa iyo. Amen po. Tama mo na si Lord. And number 3, creation will be restored. Lahat ng nilikha ng Diyos, i-restore niya. Yung mga nawala dati, i-restore niya. Iaayos niya sa lahat. Yung ahas, hindi ka tutuklawin nun. Kaya yakapin ka na nun. O hindi ka na pupulutanin. Humiga ka na lang sa Kanya. Iaayos ng Diyos ang lahat. Diyan ako nakatingin. We need to be optimistic sa hinaharap. Para wag tayong panghinaan ng loob. Magtuloy ka sa pag-aaral mo. Sige, mag-aaral kang mabuti. Sige, mag-asawa ka ng problema. Hindi kasi magugulo na mundo. Che! Tumigil ka! Sinasabi sa'yo, wala pa naman Huwag ka pumokus doon. Pokusan mo yung pinagagawa ng Diyos sa buhay mo. Ha? Tuloy ka lang. Yung Great Commission, mas umaabante ngayon. Ang sabi ng Bible, lahat ng tuhod luluhod sa Panginoon. Lahat ng bansa luluhod sa Diyos. Di ibig sabihin, umaabante ang salita ng Diyos kaysa sa mga takot na natututuan, nadidinig natin. Mas tingnan natin yung katotohanan na ang Diyos totoong darating. You need to walk in your purpose, prepared, and preserve yourself. Clean and purity. Amen. Ano pong application natin dyan? Meron pang 10 minutes. Application. So fear not, but trust God. Huwag kang matakot, magtiwala ka sa Diyos. John 16:33, sinabi ko kanina, may tribulation pero take courage. Number 2 application, live in eschatological purpose. Yan. Be optimistic instead of pessimistic. Focus on Christ's return, a real blessed hope. Yan. Pumawas ka sa pagdating ng Panginoon. Sabi na yung mga pre-tribulation, mga pre-mail, ang blessed hope daw ay rapture. Wala naman problema, nirespeto ko naman. Pero para sa akin, ang blessed hope talaga, yung pagbabalik ng Panginoon. Amen? Yun ang binasa natin kanina. And take note, mas umaabante ang gospel at ang Great Commission sa panahon natin ngayon. And number 3, hope in Christ's return. Death is fully defeated. Pag tayo naman, wala na Mamatay man tayo physical ngayon, pero tayo mabubuhay na kasama ng Panginoon. 1 Corinthians 15:54, verse 57, ang huling pinasuko ng Panginoon ay ang kamatayan. So, hindi na tayo mamamatay pagdating ng Lord. Wala nang kamatayan, wala nang sakit, wala nang pagdurusa, wala nang sipon, ubo, wala na lahat yan. At sabi ng Lord, papahilin ang ating mga luha. Medyo maalala kasi bakit tayo may luha. Posible, makikita natin yung mga pinabayaan natin mga mahal sa buhay. Hindi natin sinera ng gospel. Hindi nakakasama sa pagdating ng Panginoon. Maaaring yun. Pero sabi ng Lord, papahin natin mga luha. Tatanggalin niya lahat ng mga masag na alaala. Marahil ang gagawin ng Panginoon. And number 4 last, live the Great Commission every day. And seek and save the lost. Habang nakasentro tayo sa pagdating ng Panginoon, namumuhay tayo sa dakilang utos ng Diyos to win soul. Magligtas tayo. Gawin yung alagad ko lahat ng bansa, bautismo sa pangalang Ama, Anak, Espiritu Santo. At turuan sumunod sa pinag-uutos ko. So habang dinawarte ang Panginoon, busy dapat tayo sa paghahanap. Pagliligtas ng tao, pagbabahagi ng mabuting balita. Pag-share sa kanila, pag-i-invite dito every Sunday, pag-i-invite mag-prayer meeting. Pag-i-invite pag Wednesday para makadinig sila sa salita ng Diyos. Dapat ganun pinagpupukusan natin, hindi mga nakakatakot na bagay na nadinig mo lamang sa mga pananaw ng iba. Amen. Ganun po ang Panginoon. So habang naghihintay tayo, gawin natin ang pinagagawa ng Diyos. Be optimistic sa gagawin ng Panginoon sa pagbabalik. Amen. So yun na naman po. So, pasensya po, napahaba po ng konti. Ibinibigay ko na po sa inyo ang natitirang 2 oras pa. Okay. Agad. Ay!
po natin pagbilahan ng lugar. Marami na ho nagsalita. Una ako, pangalawa, si Pastor Dulce, pangatlo si Pastor Joe, at ang pang-apat ay si Pastor Bal. Kung sa pagbabahagi, wala ho akong nakikitang dahilan para ang iba ay magsabing parang kulang. No? Kulang siguro sa pagbabahagi, sobra sa oras ng pagbabahagi. Yun na lang siguro masasabi. Anyway, natapos na po natin ang atin pong tema sa buwan po ng February, which is Put in Charge. Ayan, binigyan po tayo kanina ni Kuya Bal ng biblical na definition or kahulugan ng put in charge. Unang-una doon yung pagiging steward. Yung steward ay hindi po apelyido ni Rod na kumanta ng Do You Think I'm Sexy? No? Ang steward ay pagtatalaga ng Diyos sa iyo bilang pinagkatiwalaang katiwala or manager. Ang sabi nga niya sa Greek, oikonomos. Sinabi rin niya yung delegated authority. Kung baga, mula sa Panginoon, kinausap niya si Adan at ipinagkaloob ang karapatan or kapangyarihan na mamahala. Sinabi rin niya na it is a call to service, not power. Kung babasahin po natin ang isang talata sa Biblia na makikita po natin sa aklat po ni Mateo at ni Marcos. Sabi po doon sa Matthew 20:25 to 28, isulat nyo na lamang po. And then Mark 10:42 to 45, isulat nyo na lamang po. Nakikita po natin doon na ang pamamahala or ang pangunguna ay hindi po sa paraan ng pagdodomina, not authoritarian or worldly, no? Sapagkat ang ipinakitang pamamahala ng Panginoon ay if you want to be the great or the greatest, you have to learn to be the least, pinakamababa. Huwag niyong hanapin yan dito sa Pilipinas. Huwag niyong hanapin yan dito sa mundo. Hindi ho mangyayari yan. Yeah? So sabi doon, Jesus instruct disciples to avoid dominating others, which is common to what? To Gentile or Roman society, and instead lead through humility and service, mirroring His own life. Yan po ang hinahanap ng Panginoon when it comes to the trust that has been given to us, yung pagiging in charge. Halimbawa sa bahay. Hindi niyo po ba napapansin, lagi po ako nagsisimula sa bahay. Paano ka mamahala sa bahay? Leadership starts at home. Management starts at home. Molding starts at home. Discipline starts at home. And everything starts at home. I took architecture for 5 years. Nung sinisimulan ko ang architecture, what I have in mind is design, guhit, ekonomiya, pagkakakitaan. Pero hindi po pala yun ang arkitektura. Ang arkitektura ay hindi lang po pagdisenyo ng isang bahay o anumang kayang iguhit sa pamamagitan ng imagination. Just more than that. No? Sabi nga nila, architecture is the queen of arts. So kung ito ay queen, mataas ang antas niya. Pero kung ang tingin mo ay para kumita lang, hindi po. So ginagamit ko po yung prinsipyo ng arkitektura sa iglesia. Designing soul. Mahirap po mag-design ng soul. Lalong-lalo na bumilang ka na ng labing 19 na taon. We are 19 years, di ba? Going to 2 decades na. 10 taon na po tayo by 2027. 2026. Ito. 2 dekada na po tayo.
Iwan ko po ito sa inyo, itong mga salitang ito. Unahin ko po yung Tagalog. Marami kang pinuntahan, wala kang narating. Sana po matandaan po natin yan. Simple lang naman yan. Marami kang pinuntahan, wala kang narating. Imagine, nagsimula si Joseph ng paglilingkod sa bahay. Inalis siya ng Panginoon, maglilingkod pa rin siya sa bahay. Hindi na niya bahay. At pagkatapos nun, dinala siya sa pinakamalaking bahay, sa palasyo. So, eschatologically speaking, saan lugar ka na naglilingkod ngayon? Ano yung paraan na ibinigay sa iyo ng Panginoon para makapaglingkod ng mabunga, makatotohanan, at hindi lang yun, makapaglingkod na magdadala sa kaligtasan. Yan po ang pinakamahalaga, mga kapatid. Patagal ka naging pastor, wala ka namang nadala sa Panginoon. Patagal kang Kristiyano, wala ka namang nadala sa Panginoon. Hindi po dinala si Joseph para itaas lang sa Ehipto. God did not call Joseph to be dignified in other lands. No. He lifted up Joseph. Why? Because it is God's intention. Sabi nga po, 3 bagay na magsisimula sa letter E. No? You have to be enlisted first before you will be entrusted. You have to be enlisted before you be entrusted. Kailangan mo munang magpalista. Kailangan mo munang idaan ang sarili mo sa pagtawag, calling. Kaya hindi ka pwedeng maging army kung hindi ka enlisted. Kailangan mong dumaan sa ganong unang proseso, mga kapatid. Ano yung susunod na letter E and letter E? Bago ang engagement. Ano yung ibig sabihin ng engagement? Hindi. Ano yung engagement? Kung baga sa giyera, ano yung engagement? Rule of engagement. Pakikipagsagupa. Next E is, you need to be equipped before you be engaged. Una, you need to be enlisted first before you be entrusted. Next is, you need to be equipped before you engage. Kailangan mong sangkapan ng Panginoon muna. Si David hindi po lumaban kay Goliath nang wala po siyang tirador at ng bato. Pero ang lahat ng iyan, baliwala ang tirador, baliwala ang bato, kung wala siyang karanasan ng pag-aalaga ng mga tupa at kung papaanong hablutin ang tupa sa bibig ng leon at ng oso. Ano ibig sabihin yan? Kailangan mong dumaan din sa bingit ng kamatayan. I'm not saying in general, but taking the principle of how God trained David. He put David in the field, open field, to do what? To take care of sheep. Samantalang ang mga kapatid niya nasa palasyo naglilingkod bilang mga sundalo. The least occupation is for you to be a shepherd. Pero lahat ng uri ng management makukuha mo sa shepherding. Lahat. Lahat. You need to be patient. You need to be enduring. You need to be physically fit. You need to endure yourself for lack of sleep. You need to think. Kasi magpapakain ka ng tupa, saan mo dadalhin yan?
You need to depend. You need to be courageous enough. You need to defeat fear in your heart. Kasi the thought of lion, nakakatakot na yung the thought of lion. How much more if you come face to face with the real lion? Kaya sabi ni Samuel, alam mo ba kung sinong kakalabanin mo? Veterano, bihasang mandirigma. Anong sabi niya kay Haring Saul? Pumapatay po ako ng oso, pumapatay po ako ng leon. Expertise. At yung final na E, mga kapatid, empower before exaltation. Ano yung number 1? Enlist before entrust. Equip before engage, and empowered. Ang mga Kristiyanong walang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, banal na, santo pa. Kaya nga sabi ng Acts 1:8, do not leave Jerusalem not until you're endowed power from on high. Power. May kapangyarihan ng lahat ng Kristiyano, hindi lang pastor. Kaya kapag nagsalita ang Kristiyanong may kapangyarihan ng Espiritu, ginigiba ng kapangyarihan ng Espiritu ang mga gawain ng masamang espiritu sa himpapawid na humahad lang sa isang tao para makaunawa at magbukas ng puso niya sa salita ng Diyos. No? So prepare, mga kapatid. You have the purpose, you have the preparation, and combining the first and the second, it leads to preservation. Tama yung sinabi ni Bal kanina. Hindi ka pwedeng maging leader kung mahina ka sa laman. Kasi maraming klase ng temptation. At ang pinakamahirap talagang iwasan ay temptation ng laman. Hindi ho muscle. But it is a systemic system po ang sinabing world or laman or flesh. It's not actually flesh or meat. Ang flesh o ang laman sa Biblia, ang kategorya nyon ay sistema. Kunin niyo po ang konteksto ng Roma 1:2. Yun po ang flesh. Not unless you be renewed by the renewing of your mind, there will be no transformation. Hindi ho transgender. Transformation of the mind. It is not the vital or the organ that needs to be changed or transformed. It is the system by which God may be able to work within you and through you and to you. Kapatid, not unless you know all of this and you take it to heart, nominal Christian ang tawag doon. Plato ka lang. Plato. Wala kang initiative na tatayo ka bilang tagapamahala. And later on, you would realize no one is exempted because all of us are called to be what? People in charge. Bakit ba kayo nag-aral? For what? For what? Bakit pa kayo naging Christian? For what? Bakit pa tayo pinagkalooban ng knowledge and wisdom and discernment? For what? Kung wala naman po tayong paggagamitan. Marami kayong mararating, pero marami kayong pupuntahan, pero wala kang mararating. Sabi nga ni Fernando po Jr. At natawa si Lydia. Mahirap patawanin si Lydia. Kaya mga kapatid, natapos na po natin ang tema. Pero hindi nangangahulugang nakuha natin ang tema. Isa lamang po ang inihiling ko sa church na ito. Bago man lang pumainan lang ang kaluluwa ko. I implore upon the hearts
of the youth of today. May itinerary na po ang inyong bishop. And later on, baka paglalamayan nyo na ako, iiyakan nyo na ako kung marunong pa nga kayong umiyak. Kasi buti nga. Anong silbi ng inyong pagiging kabataan? Sabi ng Biblia, dinidignified ng Biblia ang kabataan. Ang kabataan ang karangalan ng mga matatanda. Parang kayo yung quiver and bow. Ano ba yun? Yung lalagyan ng mga yung pana? Alam niyo ba na ang pana o yung busog, pag matanda ka na hindi mo na kayang binatin o banatin. Mahirap ng banatin yan. Lalong-lalo na kung ito ay bronze. Mahirap. Sa Greek mythology, meron po niyan. Yung siya lang ang nakakabatak ng panang tanso. At kayo mga kabataan, because you're full of energy, you're full of vigor, you're full of ideals, you put them together, harness them together, and serve God with all your might, mga kapatid. Sa mga matatanda, you have wisdom, share it to them. Yung mga matatandang lalaki at matatandang babae, mag-share kayo sa mga batang babae at mga batang lalaki. Because if we can do that in this church, this is, mga kapatid, unbeatable. Unbeatable. No? Kaya, salamat po sa inyong pagtsatsaga. Salamat sa ginamit po ng Panginoon sa umagang ito o sa tanghaling ito ng pagbabahagi ng salita. Alam kong nahirapan din si Pastor Val. Dahil sinasadya ko naman siyang pahirapan eh. Yes! Dahil sa paghihirap, matututo kang kumapit sa matibay na kakapitan. Hindi ko alam na sa pag-aaral ko ng arkitektura, mga kapatid, matatapos ko ang architecture. Marami po akong nakakasama nagsimula ng architecture. Konti lang po kaming pumasa. Of all the architecture students enrolled during my time, 66 lang po ang nakagraduate ng on time. 66. Yung iba, gumraduate Octoberian. Yung iba, nakagraduate siguro several years pa. And I was not, I cannot call myself lucky. I was blessed by God. I was blessed by God. No, sa hirap po ng architecture. At lalong-lalo pa, mas mahirap ang architecture kung wala kang pondo. At one thing na pwede kong ipagmalaki, hindi po ako nakarely sa pondo. Kasi meron po akong abilidad eh. Hindi ko kayang bumili ng libro. Punta ako ng TM Calao. Malapit siya sa Ermita, Pastor Val, at saka Mabini. Pero hindi ako nagpunta doon. Sa National Library ako nagpunta. I enjoy all the books being offered there free of charge. Except the photocopy. Yung mga klasiko, ang dami nilang books. Talagang magagandang edition. I cannot afford myself to buy one because all of those books are expensive. But I have my desire not only to learn architecture, but to undergo the travails of taking architecture. Mahirap po ang architecture. Sleepless nights. No? Puyat, yung naranasan ko po na uupo ako sa mesa, sa upuan, magdadrop ako. Yung nanay ko, hinahatira na lang ako ng pagkain. Sabaw ng yung nilagang talbos ng kamote. Kasi kailangan ko ng iron eh. So puyat, kaya ang payat-payat ko eh. Pero nag-paid off po lahat ng paghihirap. Parang buntis o magdadalang, lalo na si, ano ba pangalan mo? Si Elaine. Ayan. Buntis si Elaine. Ilang buwan na yan? 7 months. 2 months na lang. Manganganak ka na. Di ba ang hirap magbuntis? Mahirap di ba magbuntis? Naranasan natin magbuntis, di ba? Ang hirap. Paglabas ng bata, makakalimutan mo ng hirap ng lahat ng pagbubuntis. And you will do it again, and again. Ngayon, ayoko na! Pero pag nakalabas na, on the second thought,
Si Presi, nung huling magbuntis kay SL, napakalaki ng tiyan niyan, mga kapatid. Kailangan pang iabot ang kamay mo para makabangon. Hindi na po siya makabangon. Dahil 11.9 yata si SL nung pinanganak. Napakalaki. Mga kapatid. So, ano po yung tatlo? Bago po tayo magtapos. E. Enlist before you be entrusted. Number 2, equip before you engage. And number 3, empowered before you be exalted. Paano na empowered si Joseph? Tignan niyo yung pinagmulan niya. Utusan siya ng tatay niya eh. Pagdating doon sa kabilang bahay, utusan pa rin siya. Pagdating doon sa bilangguan, utusan pa rin. Pero pagdating sa palasyo, siya na ang nag-uutos. Mga kapatid. I pray and I hope someday that you too will be Joseph of the modern day. You will be Joseph of the modern day. Kailangan ng bansang ito ang mga Joseph. Huwag niyo akong misinterpret. Kailangan po natin ang Panginoon. And the Lord, ano ba talaga? And the Lord was with Joseph. Kahit saan siya, kaya nasa kaparangan siya, nandoon ang Panginoon. Nung nag-aalaga, nung siya inuutusan ng tatay niya na bantayan ang kanyang mga kapatid, kasama niya ang Panginoon. Nung siya ipagbili, nung siya inihulog sa balon, nandoon ang Panginoon. Nung siya ipagbili, nandoon pa rin ang Panginoon. Nung siya ay nabili na, sinamahan pa rin siya ng Panginoon. At nung siya ay mapagbintangan, ginawan ng kwento, nandoon pa rin ang Panginoon. Nung siya ay nakulong, nandoon pa rin ang Panginoon. At nung siya ay nakalimutan ng dalawa, na walang utang na loob ng mga panadero at ng ano yung Tagalog doon sa cupbearer? Anong Tagalog doon? Taga-timpla ng alak. Kinalimutan siya ng dalawa, hindi siya kinalimutan ng Panginoon. At lalong-lalo na, nung siya ay namamahala na, lalo pang sinamahan si Joseph ng Panginoon. Kung sila sinamahan ng Panginoon, ito, tuwiran kong sasabihin sa inyo sa inyo mga kapatid, hindi kakakalimutan ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin ng pagpapasalamat at pagkatapos po itong ating pagkakaloob. Huwag natin